come upon all people everywhere on earth. Be on watch and pray always that you will have the strength to go safely through all those things that will happen and to stand before the Son of Man. Purihin po natin ating Panginoon Diyos. Palakpakan ng Diyos. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at sa mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan. Sapagkat mayayanig at mawawala sa kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao ay makikita nilang dumarating na nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, madala kayo, sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa, sapagkat darating iyon na hindi inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayari ito at makaharap sa anak ng tao. Mga minamahal kong kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. All hail King Jesus.
palakpak na pampasko. Yung Pasko, biglang nag-iiyan. Hallelujah. Bakit ito yung ating pagbasa? Ngayon po ay nasa unang linggo tayo ng... Ayan, alam na alam, pag-Advento talaga. Praise the Lord. So naniniwala ba kayo na tayo pagpapalain ng Diyos ngayong hapon ito? Na hindi nasayang ang pagpunta niyo dito sa lugar nito sapagkat ang Diyos ay kagabi pa tayo hinihintay sa bulwagang ito upang ibahagi ang pagpapala para sa atin. Ito po hindi ko lang basta-basta pinagsisigawan, ito po pinaniniwalaan ko. Amen? At nawa tayong lahat ay naniniwala na tayong lahat sa hapong ito ay pagpapalain ng Diyos. Amen? Sabi nga, di ba, na nawa ang lahat ng makikinig ngayong hapong ito ay mapakinggan, maunawaan at higit sa lahat maisabuhay ang lahat na ituturo sa atin ng Panginoon Diyos. At kapag ito'y naisagawa natin, kapatid, tiyak yun, may biyaya ang bawat isa sa atin. May pamaskong ibibigay sa atin ng ating Yahweh Shaddai. Amen. Pagkasabing pamasko, palakpakan pa rin. Ang sarap tayo pagkapasko, ano? Sige po, magsiupo na pa lahat. Yeah. Actually po, nung nakita ko yung schedule ko na ako po naka-assign ngayon, ang itang topic ko po sana ay yung tungkol kay yung naging topic ko tungkol kay Caleb, ayan sa Old Testament. Pero ibang nangyari, sabi ko nga kasi bihira na natin maging topic ko itong minsan nang dumadaan yung ating Advent, so tingin ko ito po yung mas nararapan natin pag-usapan. So again, tayo po ay nasa unang linggo ng Advento. At ano po ang ginagawa? Kung tayo nasa Pilipinas, sigurado ako, punong-puno ng dekorasyon ng ating mga bahay. Diba? Dito, sino sa mga kanilang flat, sino dito may mga Christmas decoration na rin? May Christmas tree, may Christmas light, may Christmas lantern, ano pang Christmas? Christmas bonus, hinihintay ninyo? Ako din, naghihintay ng Christmas bonus. Lahat tayo, diba? So lahat yung may preparasyon. Nandiyan yung pinapalitan ng kortina, nagpapalit ng cobre kama, di ba? Nagpapapintura. Kasi bakit? May mga bisita na darating. Baka mamaya yung mga bisita galing sa probinsya darating. Or, sino po dito yung kanilang mga kamag-anak sa Pilipinas inimbitahan ngayong Paskong ito? Nandito? Wala. Pero di po ba, balikan natin kung tayo nasa Pilipinas, for sure, tayo po may mga preparation ginagawa, di ba? Sapagkat meron tayong inaasahang bisita. Di ba? May nasa tayong bisita. It's either na yung ating mga anak na sa ibang lugar, so inaantay natin dumating yan. So it's normal. Sapagkat tayo ay naghahanda. Okay. So normal po yan. Because we are preparing for the big celebration. And that is on December 25. December 24 pa lang. Nagno-Noche Buena na, di ba? Busy-busy na maghanda, magluto. Ang sarap lang sa Pilipinas, ano? Pero di naman, ginagawa rin naman natin to. Nagno-Noche Buena rin naman tayo. Now, okay, so nandiyan lahat ng ating mga preparasyon. I want you to recall, last year, it was November last year, ano po yung napakalakas na trahedyang pumasok sa ating bansa? Si Yolanda. Kilala nyo, no? Kumarin nyo yata yun eh. Si Yolanda. Ano ang nangyari nung araw na yun? Maraming namatay. Tama hindi? Maraming namatay. Maraming na-disgrasya. Bakit kaya? Bakit maraming namatay nung pumasok si Yolanda? In fact, even parang 4 days before na dumating yung bagyong Yolanda, panay na ang warning ng gobyerno natin na mayroong malakas na bagyong dating. And yet, marami pa rin na disgrasya. Ilan pong namatay? 6,000 plus. 6,000 plus. Question. Ano yung tinuturo sa atin? Ano ang mensahe para sa atin ng trahedya ngayon? Anong mensahe?
Maghanda, yes. So makikita po natin na pagka pala isang tao ay hindi nakapaghanda, kapahamakan ang mangyayari. Amen po. Naniniwala kayo ron? Sinabi na ng gobyerno, may bagyong darating, storm surge ang binanggit na, to be exact, yun ang ginamit nilang terminology, storm surge. But the question is, hindi alam ng tao kung ano ba talaga yung storm surge. In fact, ang pagkaalam ng tao is just an ordinary storm na may nilagyan lang ng surge. Di ba? Hindi nila akalain ang pag sinabi pa ng storm surge, ganun kalakas, bagyong-bagyo ang dating. Amen po. So makikita natin na pag ikaw pala ay kulang sa preparasyon, may kapahamakan. Makikita po na nagkulang sa preparasyon. So yung ating po palang ginagawa mga preparasyon na ito, sabi natin, Christmas ball, Christmas decoration, Christmas gift nga pala, di ba? Sino mga reregaluhan? Mga inaanak, mga kumare, kumpare, lahat yan, kompleto yan. Yung mga anak mo, pamangkin, sabihin mo na, and yan, definitely meron kayong listahan. Tama, hindi? Tama, may listahan. But, sa nangyaring Yolanda last year, it only shows and prove na yung palang mga hinahanda nating material ay walang saysay. Tama, hindi? Yung malambing. But I'm not saying na yung ginagawa natin ay mali. I'm not saying. In fact, kung nakikita niyo sa mga picture ko sa FB account, mga friend ko sa FB, di ba, nakikita yung dekorasyon ginawa namin sa house. Sa kusina. Yan. So, preparasyon po natin yun eh. So ngayon, ang ating pag-uusapan ay preparasyon din. Pero na pinakita nga natin kanina, yung palang mga material preparations na gagawin natin ay walang silbi. Merong mas mahalagang preparasyon na pag-uusapan tayo ngayong hapong ito. Amen po? At ano yung preparasyon na yun? Anong paghahanda yun? Ourselves. Yung ating sarili. Yung ating kaluluwa. Na pag dumating uli yung ganyang storm surge, saan tayo pupulutin? Sa kangkungan ba? O doon tayo sa langit? Sa langit. Lahat naman tayo dito gusto sa langit. Sino dito ang gusto pumunta sa langit? Taas ang kamay! Baba ang kamay. Sino dito ang gusto bukas na bukas din pupunta na sa langit? Bukas din, okay mamaya. Brother Alan naman, ikaw naman. Ikaw na, Brother Alan, magtaas ka ng kamay. Ano sasabihin ko? Marami pa akong gagawin. Di ba? Kalimitan ngayon sinasabi natin, not now, di ba? Lord, not now. Kasi marami akong gagawin, marami akong babayaran sa credit card ko. Marami pa akong intindihin, may pinapag-aral pa akong apo. Pati apo pinapag-aral. No? Now, sa balik tayo sa ating topic, ano ba talaga yung mahalaga? Sabi nga natin kanina, yung ating mga sarili. Amen? So, tapikin ang katabi. Ayan, kapatid. Ngayon, pag-uusapan natin kung ano ang ating ihahanda ngayong Adbyento. Amen? Okay. So, ano ba yung ihahanda natin? Una, ano ba ang ibig sabihin ng Adbyento, ng Advent? Advent came from the word Adventus, from Latin word Adventus, and Greek word parousia. Sabihin nyo nga, parousia. Parousia. Parang inis lang ko lang yung parusa. No, it's not parusa. It's parousia. P-A-R-O-U-S-I-A. It means second coming. So yung po ang Adbyento, Advent, came from Latin Adventus, and from the Greek word parousia, which means second coming. At sino po yung darating? Si Lord, yes. At yun ang paghahandaan natin. Yung ating mga sarili, yung ating mga puso, yung ating kaluluwa. Amen po? Purihin muna natin ating ng Diyos. So there are two principal comings of our Lord. First, it's the incarnation.
first principal coming of our Lord Jesus was on the incarnation. Ano yung incarnation? It was the time when He was born 2,000 years ago. Incarnation po tawag doon. Yun yung unang pagdating ng ating Panginoon Diyos. It was the manifestation of God's love for each one of us. Amen po. Ipinakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa sanlibutan, kaya naman ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Tama po ba? Saan makikita yun? Sa John 3:16. Gagaling talaga mga taga-Sharjah. Memorize ang John 3:16. Ako din. Yan ang talagang memoryado ng mga Kristiyano. Yung John 3:16. Diba? Yan. Okay. So ano ba yung ibig sabihin ng Christmas? Christ coming. Okay, so tama na po yan. Pero nilagyan ko lang po siya ng meaning. So Christmas, ibig sabihin, through Christ, sa pamamagitan ng Kristo, through Christ, and mankind achieves salvation. And that is Christmas. Through Christ and mankind achieves and is salvation. So pag yan po natandaan natin, nakukuha natin ngayon yung tamang ibig sabihin ng Pasko. Hindi yung basta-basta lang regalo. Hindi yung basta-basta lang exchange gift. Hindi yung basta-basta lang caroling. Christmas is the time when all of us were saved by our Lord Jesus Christ. Amen. Purihin po natin Panginoon Diyos. Lord to God, Lord to Christ Jesus. And we must never forget that whenever we celebrate Advent, tatanda po natin na ang Advento po, dapat po ang naitataas, ang napararangalan, ay walang iba kundi sino? Ang Panginoong Jesus. Amen? Kasi po ngayon, nababago na po ngayon, special sa stage. Pag Pasko, ano nakikita natin? Santa Claus, Rudolph the Red-Nosed Reindeer, sino pa isa yung snowman, si Frosty, nawawala na, natatakpan ng Panginoong Jesus. Amen? So we must remember tayong mga anak ni Yahweh El Shaddai na pag Pasko, sina Santa Claus, ang Christmas tree, ang sina Frosty the Snowman, si Rudolph, kung sino man yan, nasa likod lamang ng ating Panginoon Jesus. Tatandaan po natin ang Advento, ang ating inaabangan, ang ating hinihintay, ang ating pinaghahandaan ay walang iba kundi ang Panginoon Jesus. Amen? Hindi si Santa Claus. Amen po? Purihin natin Panginoon Diyos. Number 2. So una, sinabi natin incarnation. Pangalawa, ang second principal coming ng ating Panginoon Jesus ay yung ang tinatawag na glorious return at the end of time. Yun po yung tinatawag nating parousia. Yun yung ating inaabangan ngayon. So we are not just waiting for December 25, but right now, mga minamahal mong kapatid, kaya nga natin, tinanong ko kayo kanina, bukas ba, pwede na ba tayo sumalubong sa Panginoon Jesus sapagkat ang dapat natin tatandaan, ang dapat natin pinaghahandaan, hindi lamang yung pagdating ng December 25. Bagko sa tatandaan natin, hindi natin alam, maaaring mamaya, bukas makalawa, bababa ng Panginoon Jesus. Amen? Sino nakakaalam kung kailan dating niya? Wala. Sabi sa Matthew 24, verse 42 to 44, wala ni isang nakakaalam. Maging ang mga anghel at maging ang anak, kundi ang Diyos Ama lamang nakakaalam. Amen po. So dapat po ngayon, we are going to have our mindset na, uy, Advento na ngayon, ano kaya gagawin ko sa December 25? No, hindi lang po yun. I'm not saying that is wrong, but ang sinasabi ko lang, mayroon pong mas higit tayong dapat na paghandaan. At yun nga po, yung second coming ng ating Panginoon Jesus. Sapagkat sabi natin, hindi natin alam. Maring, hindi ko alam, baka kung matatapos pa natin itong topic na ito, baka mamaya, bigla nila dumating. I can never tell. Maring bukas makalawa. So, dapat handa ang bawat isa. Amen po? Purihin natin ng Diyos. Ngayon, sa ating pagbasa, di ba nakakatakot? Sinasabi nga, mawawala sa linya yung mga planeta, at ang sabi pa ng ibang, kung babasa natin sa ibang synoptic gospel, sinasabi doon na magkakaroon ng malakas sa paglindol, ganyan,
na maraming mamatay. Pero kapatid, anong sinabi sa atin sa pagbasa? Magalak kayo sapagkat dumating na ang kaligtasan ninyo. So hindi pala natin dapat katakutan ang Adbyento, ang second coming, bagkus ito ay nagbibigay sa atin ng panibagong pag-asa. Hope. We are still hoping. Kaya nga tayo nandito. Tuwing Friday nandito tayo. Bakit? Sapagkat tayo umaasa na pagdating ng ating Panginoon Yesus, sa muli niyang pagdating, tayo ay kabilang sa kanyang dadalhin doon sa langit. Amen po. Na tayo ay kabilang doon sa mga pinaghandaan niya ng silid. Di ba sabi sa John, ako ay papalit na at ipaghahanda kayo ng maraming silid. At yun ang ating dahilan kung ba't tayo nandito sa gawain. Sapagkat nais natin pagdating ng ating Panginoon Yesus sa kanyang pagbabalik na muli, tayo ay kasama niya. At tayo ay maghihimlay sa kanyang kandungan. Amen po? Purihin natin ating Panginoon Diyos. So God is giving us hope. So di pala natin dapat katakutan to. Yan, kung tayo ay handa. Kaya yun ang pag-uusapan natin ngayon. Paano tayo maghahanda? Amen? Tayo ay magluluto ng kaldereta? Tayo ba'y magluluto ng hamon, ng fried turkey, o lilinisin natin ang ating kaluluwa? Amen? So, ang topic po natin ngayon, ang title ng ating topic will be Preparing Ourselves for the Big Day. Yan ang title natin. Preparing Ourselves for the Big Day. Okay. So, sabi po sa ikalawang aklat ni Pedro, Kabanata 3, talata 2 Peter chapter 3 verse 9, ito kung sabi niya, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo, sa atin po, kasama ko. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos. Ulitin ko po yun ha. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Purihin natin ng Diyos. Glory to God. So sinabi natin kanina, hope. So yun po ang mensahe ng Adbyento. Binibigyan tayo ng Diyos ng pag-asa. Hindi niya agad-agad yung tutuparin, bagkus binibigyan niya lahat ng pagkakataon para makapagbalik loob sa Diyos. Di ba natanong na natin ito noon? Bakit po magbabalik loob? Dahil tayo ay nasa labas. Totoo, hindi. Hindi ka pwede magbalik loob kung ikaw nasa loob. Kaya ka magbabalik sa loob. Ibig sabihin, ikaw ay nasa labas. So tayo magbabalik loob sa piling ng Diyos. Tayo magbabalik loob sa grasya ng Diyos. Sapagkat matagal tayong napahiwalay, matagal tayong lumabas, matagal tayong naging matigas ang ulo. Kayo may sabi niyan. Pero totoo, matigas ang ulo natin. Kaya nga kailangan natin ang pagdalo sa gawain ito. Kailangan natin dumalo sa Santa Misa. Kailangan natin magumpisal sapagkat tayo ay matitigas ang parang 5 na lang ang sumagot ha. Hallelujah. Parang inantok bigla. Ulitin natin, lahat tayo magtigas ha? Ayan. Kailangan palambutin ang mga ulo niyan. Amen? At sino magpapalambot ng mga ulo niyan? Si Malu. Ang Panginoon Diyos. Amen po? Purihin natin po ng Diyos. May isang kwento, meron isang ama na meron siyang anak na 2 years old pa lang. May 2 years old pa lang siyang anak. So, dinala niya sa park. So, doon sa park, pinabayaan niya maglakad mag-isa yung bata. Of course, ang 2 years old, hindi pa siya ganun kabilis maglakad. So, a lot of times na nadadapa yung bata. So, ngayon, pinababayaan na ng ama. Hinahaya niyang madapa, tatayo, and then afterwards, mga ilang hakbang madadapa. And then, pinababayaan ito ngayon. Ngayon, meron pala nagmamasid. Meron pala nagmamasid na isang tao. Nilapitan niya na yung tatay. Siguro hindi na niya matiis. Nakikita niya yung bata na natutumba na natutumba. So sabi niya, Brad, bakit po pinababayaan yung anak mong natutumba na natutumba? Nasasaktan na.
Ano ang sabi ng tatay? Hindi ko naman tinitingnan yung pagbagsak niya. Ang tinitingnan ko kung papaano siya tumatayo. Amen? At ganon din ang Diyos sa atin. Hindi tinitingnan ni El Shaddai kung papaano tayo, kung ilang beses tayo bumabagsak. Ang tinitingnan ni El Shaddai kung papaano tayo tumatayo buhat sa pagkakabagsak ngayon. Amen? Yun ang nais na ipahiwatig sa atin ng Diyos. Yun ang pag-asang binibigay sa atin ng Diyos. Yes, mahina tayo. Tulad tayo ng bata, mahina. Bagsak ng bagsak. Nakakasala. Paulit-ulit na nakakasala dahil matigas ang ating. Yes, pero tinitingnan ng Diyos, kung paano tayo muling tumatayo. Kung paano tayo bumabangon. Kung paano tayo nagsisisi sa ating mga pagkakasala. Amen? At yan, kapatid, ang paghahandang ibinibigay, itinuturo sa atin ng Diyos. Pag-Adbyento, sino po dito namumpisal? Hello? Hindi ko po sinabing tawanan niyo ako. Tinanong ko, sino dito namumpisal pag-Adbyento? Wala po. Kung ngayon mag-unahan kay Father po, ha? Mamumpisal. Pagkakanta, sabi nga natin, di ba? Ang mas mahalagang paghahanda, sino ang mas mahalagang paghahanda natin? Tayo, di ba? Yung sarili natin, yung kaluluwa natin. Tapos hindi pala tayo namumpisal. So, yun po ang kailangan natin paghahanda, yung kaluluwa natin. Amen? Ako, baka susunod, dalawa na lang sumagot ng amen. Baka mamaya wala nang sumagot. Bato-bato sa langit at tamaan, mahal tayo ng Diyos. Amen. Sabi nga natin, hindi na tinitingnan ng Diyos yung ating mga pagkakasala. Ang nais ng Diyos, yung pagtayo natin. Amen? Pag tayo nagumpisal, kapatid, tiyak, yung lahat ng kasalanan na gawa natin, kinalimutan na ng Diyos. Amen? Panibagong buhay na naman tayo. Panibagong pag-asa. Amen po? Purihin ng Diyos. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Isa pa, minsan nag-meeting sa impyerno. Tawa na kayo, impyerno. Nag-meeting. Pinatawag na yung Satanas ang ang mga demonyito. Sabi na yung Satanas, ano ang gagawin natin? Para mapaniwala natin, para marami tayong mahikayat. Nakaluluwa. Tandaan nyo kanina, formation natin. Ano yung pamagat ng formation natin kanina? Godward qualities of a soul winner. So kung tayo ay a soul winner, kung tayo ay nagtatrabaho para mahikayat ang mga kababayan natin na magbalik loob sa Diyos, si Satanas wala rin tigil yun. Panay ang meeting nun sa baba, sa impyerno. Ano ang gagawin natin para mga umating sa El Shaddai? Maalis natin dyan. Sabi ni Sing Demonyito, Bossing, sabihin natin, walang langit. Sabi ni Satanas, hindi totoo yan. Walang maniniwala na walang langit. Meron pa nga silang ginawang kante. Sa langit wala nang bil. That's why we do it here. Hindi maniniwala yan. Hindi totoo yan. Walang maniniwala sa'yo. Erase. Isip ang mga demonyo ito. May isa na naman demonyo yung sumagot. Bossing, eto. May naisip ako. Ano yun? Sabihin natin na walang impyerno para mga tao hindi na matakot gumawa ng kasalanan. Kasi wala namang impyerno. Mali yan, sabi sa Satanas. Para mo na ininsultong sarili mo. Ibig sabihin, wala tayong tirahan. Dito ka tayo nagtirahan. May impyerno. Mali yun. Walang maniniwala sa'yo. So may nag-isip na naman isa. Bossing, alam ko na. Sabihin natin sa tao, ipagsigawan natin sa tao na wala na silang pag-asa na ang lahat ng kasalanan nila ay hindi na mapapatawad ng Diyos. Aba, sabi ni Satanas, bago yan. Okay yan. Pwede yan. Sige, yan ang ipagsigawan nyo. Yan ang ipagsigawan nyo sa tao. Tanong ko sa inyo ngayon, totoo ba yun o hindi? Ang hina, parang di kayo desidido, parang di kayo Totoo ba yun hindi? Hindi. Sapagkat ang Diyos ay laging nakahanda ang kanyang biyaya. Laging handa ang Diyos na magpatawad sa ating mga pagkakasala. Amen? Kaya nga sabi natin kanina, hindi tayo dapat matakot pagdating ng parosya, pagdating ng ating Panginoon Jesus, provided kung tayo ay tunay na naghanda. Amen?
So, ang kailangan dito ay ang paghahanda ng ating mga sarili. Amen po? At yun ang pag-uusapan natin. Papaano tayo maghahanda? Okay. Verse 34. May tatlong sinabi doon. Ano yung sinabi doon? Huwag daw tayong magumon sa katakawan. Yes, pakibuksan natin yung Bible ko ha. Tatlo yung sinabi doon. Huwag magumon sa katakawan. Huwag magumon sa hindi pag-inom. Ang pag-inom hindi masama. Paglalasing. Huwag daw magumon sa paglalasing kasi pag-inom okay lang yun. Mag-shot ka ng red wine, it's fine. Kasi bakit? Good for the health. Remember, iba yung shot, iba yung pagtikim o pag-inom, kaysa dun sa paglalasing. Magkaiba po yun. Pwede niyo po imbitahin, Brother Ala, pwede ka bang uminom? Basta shot lang, it's fine. Pero pag ako, Brother Ala, pwede pa tayong barikan? Hindi pwede yun. Diba? Ano daw yung barikan? Ang barikan po is lasing, paglalasing. Hindi po pwede po yun. Diba? Ang sabi dito, huwag magumol sa katakawan. Tinan ang katabi. Si Sir Josa, makatawa. Tinan ang katabi. Wala namang sinabi. Sabi ko, tingnan lang ang katabi. Ayan. Huwag na kayo mag-react. Basta pinatingnan ko lang ang katabi. Number 2, huwag magumol sa paglalasing. Diba? And then number 3, huwag daw mabuhos ang ating isip, ang isip sa mga intindihin sa buhay. Okay? Balikan natin yung una. Huwag daw masyadong maging matakaw. Ayan. Tinignan niya ng katabi niya, di ba? Obvious ba? Now, ano po ang sinasabi dito matakaw? Kasi for me, pag malakas kang kumain, ang alam ko kasi, pag yan nabusog, titigil at titigil yan. Tama hindi? Kahit anong takaw pa niyan, pag yan nabusog, iinom at iinom yan, titigil at matutulog yan sa sobrang kabusugan. Tama hindi? So anong katakawan ang sinasabi dito? Again, hindi po ito, ito po is, pag ninilay ko lang po, it's a metaphor, na ano bang katakawan ang sinasabi dito? Well, perhaps, totoo naman yun, huwag kang maging sobrang takaw sapagkat yan ay kasalanan. Anong kasalanan yan? 7 capital sins. Ang sobrang takaw ay Yes, gluttony yan. Huwag masyadong matakaw. Tingin ulit sa katabi. Ba't pa rin natawa? Nasabi na tingin sa katabi. Ayan. So, now, ano pong katakawan ang mas nais pa siguro bigyan ng diin dito ng Diyos? Siguro yung matakaw sa posisyon. Pwede? Ayan. Yung malambing, sige nga, pwede. Yung malambing ha? Kalambing naman. Yan, di ba? Matakaw sa posisyon. Amen po? Saking sa kayamanan. Sobrang takaw sa kayamanan. Nakakita na kayong buhaya? Saan nakikita ang buhaya? Saan pa? Sa EDSA? Saan pa? Kayo may sabi, hindi ako, pinakikinggan ko lang nyo. Sa Kongreso doon, sa Senado. Anyway, hindi po yun So, sobrang takaw sa posisyon. Sobrang takaw sa kapangyarihan. Pwede, di ba? Sobrang takaw sa pera. Pwede, di ba? Bato-bato, po ito po'y pasintabi lamang, pero makikita natin kung totoo man po yung mga bali-balita ang mga politiko natin ngayon. Hindi na milyon na ang kinukurakot, daang milyon na, kapatid. Aba, hindi na kayang bilangin yun. Daang milyon ang usapan na yun. Katakawan. Pwede? Pwede. Next. Ano pa? Yung sobrang pagsasaya. Katakawan din yun. Yung sobrang pagsasaya. Abay, meron nangyari sa kuna, ikaw naman dito okay magpakasaya, pero huwag naman yung sobra-sobra. Kailan sensitive din tayo sa ating kapwa. Amen po? Next. Huwag magumon sa paglalasing. Kagaya po ng sobrang takaw, ang paglalasing, ang sino man tao paglasing na ang tendency niya ni matulog. Tumitigil yan kahit paano. Pero anong paglalasing ang nais siguro ipahayag sa atin ng Diyos? Lasing sa
Hindi naman, kasi biyaya ng Diyos, okay yun eh. Yung ano niya, inalalasing sa sobrang tagumpay, para sa position din, di ba? Naluluno sa isang basong tubig. Maraming ganon. Walang kasiyahan, di ba? Lasing na lasing sa kapangyarihan. Lasing na lasing sa posisyon sa buhay. Minsan nga, di ba, sa atin, sa bahay, sa opisina, at maging perhaps, maybe sa gawain, hindi ko alam. Lasing sa kapangyarihan. Amen po? Number 3, huwag daw mabubuhos ang ating isipan sa mga intindihin sa buhay. Ayan. Ano yung mga intindihin sa buhay? Sige. Ano bang may intindihin niyo sa buhay? Ano bang mga problema? Di ba problema? Walang pera, sabi ni Brother Buddy. Intindihin mo yan sa buhay. Di ba? Yung anak mo, hindi pa magpag-tuition, magsi-second semester na, magpapa-enroll na, hindi mo mapa-enroll. Bakit? Wala pang sweldo. Delay ng sweldo. Intindihin sa buhay yan. Yung asawa mo na baon sa, hindi sa utang, sa bisyo. Di ba? Intindihin sa buhay yan. Eh kung yung asawa mo ng ibang bahay, problema lalo yan. Di ba? Sumakabilang bahay. Yun yung mga intindihin sa buhay. Ang sabi ng Panginoon Jesus, huwag kayong masyado mag-intindi sa mga ganyan. Huwag magpakalasing, huwag mag-uwa sa katakawan, at huwag masyado mag-isip sa mga intindihin sa buhay. Amen? Yun ang sinasabi niya. At kung tayo ay under pa dito, kung tayo ay masyado pang maisipin sa buhay, kapatid, ibig sabihin, hindi pa tayo totally handa. Sad to say. Kasi bakit? Kulang ang tiwala natin sa Diyos. Amen? Kulang ang pagtitiwala natin sa kapangyarihan ni Jesus. Anong sinasabi natin? Pagsama-samahin man ang ating problema, pagsama-samahin man ang ating kasalanan, ano pat sabihin natin ng buong kasalanan ng buong mundo, kapatid, hindi mapapantayan ang biyaya, ang pagpapala ni Yahweh Shaddai. Amen? So there's no reason para tayo mag-alala. Of course, kaakibat natin ang mga problema sa buhay. Kasama yan bilang Kristiyano. Kasama yan. Pero huwag mo namang ibubuhos ang sarili mo na ano pat parang hindi ka na makakilos, parang wala na mangyayari sa buhay mo, wala ka na pag-asa, yun ang mali. I'm not saying na, oy, Brother Alan, may problema ako, hindi ko pinag-iisip. Of course, hindi natin mag-isip-isip kung paano mo solusyonan yan, pero huwag mo na mag-ibubuhos, halos sirain mo na yung araw mo. Anong tendency niya? Tendency niya mag-suicide. Tatanda natin, meron tayong Diyos na kasama. Amen? Na laging kaagapay. Anong pangalan niya? El Shaddai. Amen? Parang duda kayo. Purihin natin ko ng Diyos. Si El Shaddai ang ating kasama, ang ating kaagapay. Amen po? Okay. So sabi din sa Luke 21 verse 36, kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayari ito at makaharap sa anak ng tao. So yun ang sinasabi. Huwag tayo masyadong magpakatakaw, huwag maging lasing sa kapangyarihan, lasing sa kung ano-ano, para tayo ay magkaroon ng lakas ng loob na humarap sa ating Panginoon Diyos. Amen po? Purihin natin ng Diyos. Now, ano ang ating mga gagawin habang tayo ay naghihintay sa kanyang pagbabalik? Anong dapat natin gawin? So, sabi natin kanina, hindi lang po dapat matatapos ang ating paghihintay sa Pasko. Uy, magde-December 25 na. Ano pang gagawin ko? Ang bibiling ko? No. Ang tatandaan po natin yung kanyang second coming. Mas higit po ang second coming. Yun po ang ating paghahandaan. So ngayon, ano ang paghahanda na dapat natin gawin? Number 1. Pakikipagkasundo. Pwede? Pwede. Pakikipagkasundo, number 1 sa Diyos. Sabi nga namin kanina, lahat tayo matigas ang ulo. Una natin gawin, makapagkasundo tayo sa Diyos. Sapagkat ang pinag-uusapan natin dito, yung pagharap natin sa Diyos. Di ba? Sa Panginoong Yesus, sabi, yun ang ating dapat paghandaan.
yung pagharap natin sa Panginoon Jesus na dapat meron daw tayong na kaya'y mayroong lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayari ito at makaharap sa anak ng tao. So number 1, tayo'y makipagkasundo sa Diyos. Kaya tinanong ko kanina, sino dito nangugumpisa pag-Adbyento? So kung wala po, it's fine. Ngayon po, tayo ay mangungumpisa. Makikipagkasundo tayo muli sa Diyos. Because for the past year, tayo ay maraming kasalanan na gawa. Totoo ba? Hindi. Totoo. Kahit akong tumatayo dito, mga minamahal ng kapatid. Ako rin po'y marami nagawang kasalanan sa Diyos. Amen? So tayong lahat ay dapat muling makipagkasundo sa ating Panginoon Diyos. Amen po? Number 2, makipagkasundo sa kapwa. Pwede? Pwede. For the past year, of course, meron dyan, nakasakutan mo, nakatampuhan mo, hindi ka na nakipagtimpla ng kape, nagtampo ka na. Diba? Kanina hindi ko inabutan yung patotoo ng ating kapatid. Hindi ko nadinig yung buong istorya. So, ganun po nangyayari yun. Sabi nga natin kanina, di ba? Iba-ibang kultura natin. May Bisaya, may Kapampangan, may Bicolano, may Tagalog, may Taga-Mindanao. Pero nung pagsama-samahin kayo lahat dito sa Sharjah, of course, iba-ibang paniniwala natin. Amen po? At yun, sabi nga, alam niyo yung mga porcupine? Alam niyo yung hayop na porcupine? Ang porcupine po, pag yun natatakot o nagkakaroon ng pangamba, nagkakaroon yung kanyang balagid, may mga tulis, matatalim, matalas. So sila po, ang porcupine, pag ganitong taglamig na, nag-hibernate ang mga yan, nag-iipon-ipon. Nag-iipon-ipon sa isang kuweba, sama-sama sila doon. At sa kanilang pag-iipon-ipon, nagkakasakitan sila. Kasi remember, puro tulis-tulis yung kanilang likod, nagkakasakitan ang mga porcupine. Nagkakasakitan, hindi na iwasan, nagkakasakitan sila. Pero, hindi sila nag-aaway. Amen po? So, anong mensahe behind that? Tayo rin, parte tayong porcupine. Sa ating pagsasama-sama sa bulwarang ito, sa ating pagsasama-sama sa gawain ito, minsan, sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkakasakitan tayo. Nagkakasugatan tayo. Amen po? But at the end of the day, ang sabi nga, kayo na sa ating formation, at ngayon, ulitin natin, patawad. Patawarin mo yung kapwa mo. Amen po? Kasi ito nais ng Diyos eh. Kung ikaw ay may galit sa kapwa mo, hindi tayo makakaharap sa Diyos. Humarapan tayo sa Diyos, ano sinabi sa Matthew 25? O yung mga tupa dito sa kanan, yung kambing doon sa kaliwa. Sino dito gusto mapunta sa kaliwa? Lahat naman natin, ayaw natin. So, kailangan natin ngayon yung pagpapatawad. Pagbabalik loob. Amen po? Magpaumanhinan. Pagsisisi sa nagawang kasalanan. Amen po? Sabi po sa akin ng Colossians chapter 3 verse 13, magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. Amen po? Napagalitan ka ng boss mo, nakasama mo ng loob ang boss mo, ang BFF mo, ang boyfriend mo, ang asawa mo, ang anak mo, kapatid. Makipagkasundo. Sapagkat sa pakikipagkasundo, hindi na dito tinitingnan kung sinong nauna, kung sino may kasalanan. Maaring sa punto, sinasabi natin, di ba? Itong sinasabi natin bakit ako hihingi na sorry? Siyang may gawa. Di ba? Totoo hindi. Bakit ako magsasorry? Nagpamayabang ko. Bakit ako magsasorry? Siya naman ang gumawa ng kasalanan, hindi naman ako. Kapatid, napag-aralan po natin na sa pakikipagkasundo, hindi po pinag-uusapan dito kung sino may kasalanan o sino yung naapi. The reason why we want to reconcile, it's because we don't want to break our relationship. Tama hindi? Yes. Kahit na siya pang nauna sa iyo, siya naman may gawa. Magpatawad ka sapagkat ang inyong iniingatan dito ay ang inyong relasyon. Amen po? Purihin natin po ng Diyos. Number 2, pagsunod sa kalooban ng Diyos.
Sabi ko sa unang aklat ni Samuel, kabanata 15, talata 22, 1 Samuel chapter 15 verse 22, ang pagsunod sa kanya ay higit sa handog, at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Masikat yan sa English. Ano po sa English yan? To obey is better than... Doon po yan. Sabi sa inyo, masikat sa English yan. Alam nyo eh. To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of ram. Yung po yung sinasabi niya. Okay, trabaho ka nga ng trabaho, gawa ka nga ng gawa, hindi ka naman sumusunod sa kalooban ng Diyos, useless ang iyong sakripisyo. Yan sabi ng Biblia, hindi ako. To obey is better than sacrifice. Ang sipag mga mag-isang upuan, hindi ka naman sumusunod sa council, sa core, useless ang ginagawa mo. Amen? Sabi po ng Biblia, nag-example lang po tayo. Nagtutok dito. Ano pa talagang nabibigay ko ang aking lakas dito sa Sharjah. Pero hindi naman pala ako sumusunod kay Brother Rod. Useless ang aking pagtok dito. Mamalatin lang ako ng mamalatin. Obedience. Pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi yung kalooban natin ang masusunod. Lord, itong gusto kong buhay, wala kang pakialam sa buhay ko. No. Ang Diyos ang dapat masunod. Hindi yung gusto mo, hindi yung gusto nino, bagkos ang kalooban ni Yahweh Shaddai. Amen. Purihin natin ang Diyos. Ang pagsunod sa Diyos, hindi po madali, ha? Hindi po yan, ay, magsisimba lang ako, aatin ako ng gawain, magsisimbang gabi, tutulong sa ganito. No. Pagsunod. Simba ka nga ng simba, pag uwi mo naman, chismis ka agad, kinakalat mo. Ang sinasabi ng pare, di ba, pagkatapos ng isa, humayaw kayo mapayapa, humayaw kayo ipagkalat ang salita ng Diyos. Pag uwi, alam mo si Mari, nagsimba, ganito. Kasama, hindi ko alam kung sino kasama niya. Ikasasabi na ng pare, humayaw kayo, preach the gospel. Ang ikinalat, chismis. Hallelujah. Purihin natin po ng Diyos. Hindi po madali. Kaya po mahirap po pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga tayo lagi nandito tuwing Biyernes. Para tayo ay laging sariwa sa salita ng Diyos. Para hindi tayo matutulad sa punong kahoy na pagka hindi po nadaluyan ng tubig sa sapa, matutuyo yan. Madaling magsilap. Pag dumating ang sikat ng araw, madaling magniningas. Pero pag ikaw ay babad sa tubig, sa salita ng Diyos, kapatid, kahit anong posporo gamitin sa iyo, kahit anong gas ang gamitin sa iyo, hindi ka magniningas, hindi ka masusunog, hindi ka matutubog. Bakit? Babad ka sa salita ng Diyos. Amen. Purihin ang Diyos. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Sabi po sa aklat ng Pahayag, chapter 22, verse 14, mapapalad ang naglilinis ng kanilang kasuotan, sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Amen? Alam niyo po ang nagkaan sa akin dito? Mapapalad ang naglilinis ng kanilang kasuotan. Sino dito magaling maglaba? Lahat. Ako po magaling ako maglaba. Ako'y nagkukula. No, marunong ako magkula. Sabi nga, kahit na ako kay laking tao, magaling ako maglaba. Nasaan asawa ko? Hindi wala. Mas magaling ako maglaba kaysa sa asawa ko. Hallelujah. Kasi asawa ko po, medyo pa sa kamay yun, na-opera po yan. Kaya siya puro washing machine. Pero ako po talaga, pwede ako magkusot. At ang mga puti, kinukula ko talaga yan. Now, ano po nag-struck sa akin dito? Mapapala daw yung naglilinis ng kanilang kasuotan. Ang nag-struck sa akin yung naglilinis. Hindi po sinabi ng Bible, mapapalad ang naglinis ng kanilang kasuotan. Kasi pag sinabing naglinis, it's past tense na, di ba? Pero ito, ang sabi ito, naglilinis. Ibig sabihin, sa tuwing madumi ang kanyang damit, siya ay naglalaba at naglalaba. Every time na nadudumihan, naglalaba. Tinan nga po katabi. Tinan ko madumi ang damit. Malinis. Amoyin nga. Mabangaw. Anong amoy? Amoy downy.
amoy tayo. Mapalad ang naglilinis ng kanyang kasuotan. Okay? So, sinong tinutukoy dito? Ikaw. 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 Nasaan yung bagong Latin? Nasaan kami ng bagong Latin? Ikaw, kapatid. Ikaw. Ako. Mapalad daw yung naglilinis. Sa tuwing nakikitang marumi ang kanyang suot, naglilinis tayo yun. Sa tuwing tayo ay nagkakasala at madumi sa harapan ng Diyos, kapatid, mapalad ka kapag ikaw ay nagbabalik loob kay Yahweh ang Sagan. Ikaw ay naglilinis ng iyong kasuotan. Amen? Mapalad. So, ibig sabihin, alam ng Diyos na tayo ay hindi perfect. So sa tuwing tayo naglilinis ng ating mga espiritu, sa tuwing tayo humingi ng tawad sa Diyos, kapatid, mapalad ka. Mapalad ka sapagkat ang pangako dito, bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Mapalad tayo. Sabi sa Isaiah 1:18, gaano man karumi, gaano ka man karumi, gaano man ako karumi, kapatid, kapag tayo nagpagkasundo sa Diyos, tayo ay pinapuputi. Kapatid, pakibasa po yung Isaiah chapter 1 verse 18 para po mabasa natin buong Pagka ready na po sabihin sa akin. Okay, so number 3. So ulitin natin Ano na po yung mga dapat natin gawin? Number 1, kasundo. Number 2, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pangatlo, eto na, pag-ibig. Isaiah chapter 1 verse 18. Sige po, Sister Sally. Ayan. Come now, let us settle the matter, says the Lord. Kung may Tagalog po, pakiano sa Tagalog. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. Sa Tagalog po, pakibasa. Okay. Amen. So, ibig sabihin kapatid, yung sinasabi dito sa pahayag, segue po yun, na pag tayo daw ay naglilinis, kapag tayo ay nagbabalik loob sa Diyos, yung ating maruming puso, nililinis niya na parang niebe. White as snow. I'm dreaming of a white Christmas. Diba? White as snow. Maputing-maputi tulad ng sa niebe at sa tupa. Yun ang ginagawa ng Diyos sa tuwing tayo ay nagbabalik loob sa Kanya. Kaya mapalad tayo kapatid. Kaya diba, sabi kanina, hope, yes. Ang Diyos nagbibigay ng pag-asa. Binibigyan tayo ng tsansa para magbalik loob sa Kanya. Hindi niya tayo kagad sinusupin. Hindi niya kagad tayo tinutumba o pinapatay. Bagkos, binibigyan tayo ng pagkakataon para magbalik loob sa Kanya. Amen? Purihin ang Diyos. Glory to God. Glory to Christ Jesus. And number 3, nasabi natin kanina, pag-ibig. Sabi po sa John chapter 13 verse 34 and 35, a new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Ayan. So, pag-ibig. So, what at all, bottom line, pag-ibig. Kapag ikaw, kapatid, ay punong-puno ng pag-ibig sa kapwa mo, yak yun, hindi ka makakaisip na gumawa ng masama sa kapwa mo. Amen po? So, acknowledge po natin ang pagdating ng ating mahal na si Father Antonio Yapchinko po. Ayan. Yapchonko. Ayan. Para pakita natin natin na isipan ng Lord. Okay? So, yun. So, bottom line po yung pag-ibig mo. Yan po isa natin dapat ipaghanda ngayong Adviento. Yung pagmamahal natin sa kapwa. Kapag tayo punong-puno ng pag-ibig, kapatid, hindi ka makapagsalita ng bad word sa kapwa mo. Hindi mo pag-iisipan ng masama. Amen?
Iyon ang magandang paghanda na hinihingi sa atin ng Diyos. Ngayong Adbyento hanggang pagdating ng Kapaskuhan, pagmamahal sa ating kapwa. Amen? So palakpakan po natin po ng Diyos. Tatawagin po muna natin ang ating si Brother Edward para po ipakilala ang ating bisita. Hindi na daw. Parang nabaliktad ho yung mundo. Hindi po bisita. Ang mahalaga ho siguro yung unang-una, ito ho yung bagong taon ng simbahan. At marami ho nagtataka, bakit hindi January 1st ang New Year, kung hindi First Sunday of Advent? Kaya yung buong pagdinilay ngayong taon na to, ay kukunin mo kay San Marcos. Kaya kung tayo ay nakapagsisimba halos araw-araw o linggo-linggo, halos mabubuo niyo ho yung pagbasa ng Biblia. Amen? So yun po yun, nababasa po natin yun, yung kay San Marcos. At sino ho ba si San Marcos? Sa pag-aaral po ng simbahan, yun yung tinatawag na Synoptic Gospel. Si San Marcos ho yung pinagkunan nila nung yung tatlo hong evangelista, siya ho yung kauna-unahan doon. Pagkatapos, ang kahuli-hulihan ay si San Juan. Ngunit napakahalaga sapagkat yung mga pagbasa ng Kapaskuhan, malaking bahagi po noon ay kinuha kay the Gospel of St. John. To think na yung Gospel of St. John, wala po siyang infancy narrative. Ano ba yung infancy narrative? Wala po siyang isinulat tungkol sa kasaysayan ng kapanganakan ng Diyos. Pagkos ang sinabi po niya roon ay isang malalim na dapat natin pong pagnilayan. Ang sabi po niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God. And God was in the beginning, and God's, yun po yung ibibigay po niya, napapahalaga na ang salita, ang verbo, ay nagkatawang tao. Yun po yung ating pagdinilayan. Kung paano po ang Panginoon ay naging karoon ng verbo. Meron mong tatlong personage, tatlong karakter na nagiging tinatawag po noon guide for Advent. Tatlo po yun. Ang una, si Propeta Isaías. Yun po yun. Kaya yung mga first reading ay kinukuha po sa Propeta Isaiah. Sapagkat siya po yung nagsasabi sa atin yung diwa ng pag-aantabay sa pagdating ng Kristong Mesiyas. Ang ikalawa doon, kapatid, yung tinatawag nilang precursor. At very popular po ito sapagkat siya kinakatauhan ni Juan Bautista. So, John the Baptist, Isaiah, and then John the Baptist of the New Testament. Yung ikatlo sana, kapatid, huwag mong kakaligtan yun. Ang title po niya, Woman of Advent. Sino po yun? Ito'y walang iba kung hindi ang mahal na Birheng Maria. Siya po yun, Woman of Advent. Bakit po ba? Sapagkat bago pa likhain ang sanlibutan, nandun na po sa dakilang plano ng Ama. Dahil doon sa lumang tipan nakalagay po doon, nagagawa siya ng isang, I would create an enmity, yun po yung sabi ng exact word, between you and the woman, and I would give you a sign. Yun pong sign na yun, yung bagong New Eve, ito po yung ating Birheng Maria, Mother Mary. Kaya siya po yung laging nag-aantabay. Ito po yung dapat nating maging modelo para po sa Advento, ang mahal na inang si Maria. Kaya marami rin ang hindi nakapag-aalam na ang simbang gabi, kapatid, ang simbang gabi, ang diwa po at puso ng simbang gabi ay ang pagdadalang tao ng ating mahal na inang si Maria. Kaya 9 days nobina po yun. Ibig sabihin, between that 9 months, na kung saan biglang inilol niya, binigyan po niya yung ng buhay at laman ang verbo, ang salita ng Diyos. Ito po yung ating ipinagdiriwang ng simbang gabi. Kaya pumapasok tayo sa diwa ni Maria para po dun sa Advento. At makikita nyo rin na sa pagdiriwang ng New Year, yun po yung New Year, ang sa simbahan, kapatid, ay ito po yung tinatawag na Theotokos. Ano po yung Theotokos?
Ito ang titulo ng ating mahal na ina bilang ina ng Diyos. So yun po yun. Theotokos, Mother of God, 1st of January. Kaya sa umpisa pa lang ng taon ng chronological ng lipunan, nilalagay ng simbahan at niluluklok ang mahal na ina na magiging gabay natin. Bakit kapatid, ano ba ang pagtingin ng simbahan sa kapanahunan? Dapat din natin maunawaan, kapag wala yung Panginoon, wala din hong kahulugan ang oras. Yun po yun. Nagkaroon lang ng meaning ang time sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya siya po yung reference point after death and before Christ. Di po ba? Nakikita nyo? BC tsaka AD. Sapagkat siya ang pinagmulan at ang katapusan. Yun po yun. Kaya yung Alpha and Omega, siya po yun. Ngayon, ang simbahan kapatid, hindi po chronological yan. Kaya yung ating mga relo, puro chronological yan, hindi po ba? Ngayon natin, nagsasalita niya yung mga relo no? Hindi mo na kailangan tatanungin, gigisingin ka na lang yan. Di ba? O sisigawan ka na late ka na sa gawain. Yun po yun. Ang Panginoon kapatid ay Cairo. Cairo meaning the fulfillment of time. Yun po yun. Kaya sa atin na very, sabi ko nga, ano ba yung time sa inyo? Indian time? Yung Indian time kapatid, kaya mo sinasabi na na-Indian ka. Di ba? Yun ang salita mo, pero hindi na sasabihin, na-Indian ka. Ibig sabihin, kung i-research mo yan, hindi po late, kung depends, o ang exact word po nun, depending on my mood or depending on my season. Ibig sabihin, walang katiyakan yun. Pero may tumalo na doon. Yung daw hong lahi ng Filipino time. Yun. Talo na sila ngayon. So yung Indian time, siguro mga 1 oras lang. Yung Filipino time, araw na yun, araw. Babalbasin ka na noon, babalbasin ka. Diba? Kasi Filipino time na yun. Diba? Sasabihin niya, bukas ko isa sa uli yung inutang ko sa'yo. Huwag ka nang ba nun? Isinulat ka sa tubig yun. Diba ba? Huwag mo nang aasahan yun. So ito po yun. Ang sinasabi ng Panginoon, ang katulad daw po yan ng spoke ng wheel, yung sa bisikleta, di po ba? Maraming spoke yan. Ang sentro noon, kapatid, ay Panginoon. Kaya umiinog ang buhay ng tao na ang sentro ay Diyos. Doon mo po mauunawaan. Spiral po ang buhay ng tao. Ibig sabihin, lagi pong naroon sa sentro niya ang Kristo. Kaya Cairo po siya, yung siya po yung kaganapan. Yun po yun, kaganapan ng mundo. And so, yung Advent na sinasabi, hindi po katulad yun ng Christmas na season lang. Parang sa atin kasi, rainy season, di po ba? O kaya dry season. Hindi po Ang permanent attitude ng simbahan, kapatid, expectant faith. Meron ka ba nun? Palagay ko po kasi marami sa atin wala na hong expectant faith. Ibig sabihin kapatid, malalim na pananampalataya yan. Hindi ho nadadala ng nasisiraan ng loob Hindi po ba marami sa atin ganun pag binagtan ng karamdaman, kamalasan sa buhay, financial loss? Wala na ho Hindi na ho namamatay ho yung pananampalataya. Pero expectant faith kapatid yun po yung binibigay sa atin. Kaya yung pag-aantay, nasa sa iyo yun Yun po yun yung spirit of waiting is an attitude of the church. Yun po yun, attitude niya yun Ibig sabihin, nasa sa kanya na lagi yung meron siya nag-aantabay sa Diyos. Hindi po nahihimlay ang kanyang kamulatan. Yun po yun. Medyo malalim, Paano nangyayari? Nangangahulog ang kapatid, tulog man ang diwa ng tao, patuloy kong nananalangin ng puso. Pwede kaya yun? Humahabo ka pa nga sa gabi di po ba? O kaya maski sa umaga. Pero sinasabi dito kapatid, hindi daw natutulog. Nangangahulugan, maski gumagawa ko ng maraming gawain sa trabaho ko, bukas makalawa, at the same time, nag-aantabay po ako sa Diyos. Nag-aantabay ako. But then,
we see kumisan, di po ba? Parang marami po tayong preoccupation na nawawala po sa atin yung diwa ng pag-aantay sa Diyos at pagkilos niya. Kaya ito yung ibinibigay sa atin ng Advento. Sapagkat hindi ko rin po alam kung sino po sa atin ang talagang merong kakayanan na mag-antay. Kasi alam ko po, madali kayong nabubugnot Hindi po ba? Parang nabubugnot lagi yung tao. Parang wala siyang pasensya maging sa kanyang sarili. Parang iniisip niya na wala na, may aantayin pa ba ako sa ganito kong edad? Palagi ko, wala na. Parang sa sunset na ako sunset, di ba? Yung paglubog ng araw. Hindi kapatid, kasi ito yung diwa ng Advento na sinasabi sa atin ng Panginoon. Hindi pa ako natatapos sa iyo. Hanggat naririyan ang binibigay sa atin ng panibagong buhay, panibagong pag-asa. Kapatid, dapat sana na isasalamin ito sa ating sarili. But you look around, titignan din po natin kung yung mga natin, bakit ganun? Walang inaantay. Kaya hindi ako nagtataka, yung mga tao, binibilang, di ba? Yung ilang days na lang ba for Christmas time? Parang less than 30 na, di ba? Pagkatapos na-excite di ba? Kasi ilang araw na lang, di ba buwan? Magpapasko na. Mabuti pa si Santa Claus, inaantay nyo, di ba? Santa daw is coming to town. You better watch out, you better not cry. Nagpapakabait, pero yung Panginoong kapatid, wala akong nag-aantay dyan. Bukang bibig lang natin. At yun po ang katotohanan. Kasi unang-una, kinakatakutan mo siya. Totoo naman Pag dumating kasi siya sa buhay mo, gagambalain ka niya Tapos ipapamukha niya sa iyo kung ano yung lahat ng pagkukulang mo. That's why they don't like to wait for Christ. Especially for His coming. Takot di ba? Natatakot. Hindi talaga siya sinasabi na i-welcome daw yung Diyos na lalagyan pa siya ng red carpet. O kaya ilalagay doon yung welcome. Siguro, pag dumating at tumatok yung Diyos, pati yung rag ninyong may welcome, itatanggal mo yun, di ba? Aalisin mo yun at sasabihin mo, wala pong tao dyan, di po ba? Maski ikaw na yung nagsasabi, parang Pasko, di ba? Pag kumakatok sa inyong mga bata, patawad po, wala pong tao. Di ba? Pero ikaw nagsasabi doon, sino ka? Sino ka? Katulong lang po, katulong. Ayaw mong magbigay. Ganon din ang pagkatok ng Diyos. Ayaw Sabi nga niya, di ba? Oh, I wish that when I come back, I would see that their hearts are burning for me. But I still have passion. And today is Advent. Ang sabi ng Diyos sa atin, slow down, kapatid. Slow down. Nagagawa ko kaya yun? O talagang I am so much preoccupied. Inaantay mo pa kaya talaga yung Panginoon o nag-give up ka na sa Kanya? Na hindi mo na talaga siya aantayin. Mabuti pa siguro yung iba na lang antayin natin. Huwag lang yung Diyos. Ito ang Advento. At wala akong makakapigil sa pagdating ng Panginoon sa atin. Wala akong puwersa na hindi darating. Kaya sinasabi po ni Propeta Isaías, di po ba? Ang taong malaunang naglalakad sa kadiliman, nakakasugpong po siya ng kaliwanagan. Napakaganda nun, kapatid. Sabi niya, halina sa bundok ng Sion upang mapangaralan uli natin ang pamamaraan ng paglakad sa Diyos. Di po ba napakagandang invitation? No? Sabi niya, come, let us climb to the Mount of Zion so that we may learn again to walk in His ways and to follow His path. Kapatid, pag pinagnilay-nilayan mo yun, napakagandang invitasyon sa atin, di po ba? To learn, to follow again His ways, and to walk in His paths. Halinawa kapatid, sa Adventong ito, panalangin ko po bawat isa sa inyo at sa ating bayan. Batid niyo po, na napakahirap na yung pagkakataon. Taon-taon na lang po, napakarami pong sakuna na nangyayari, kawalan din po ng pag-asa.
Palagi ko po, ito po yung dinadalas natin ng Advento ng Diyos na nangungusap siya sa atin. At sukat akalain, di ba? Baka ho kasi nakalimutan na natin eh. Kaya po ipinaskil doon sa ating board eh. Sana po nakita niyo eh. 500 years na po eh ang Catholic faith sa ating bansa. January, darating po yung Santo Papa. 2016 kapatid, Eucharistic Congress. Nakahanda ba tayo? Ano yung sinasabi sa atin? Tayong mga ngararal, kayong nandito sa loob. Ano kapatid ang sinasabi? 500 taon ng Katolisismo sa ating bansa. Pagdating ng Santo Papa, tapos Eucharistic Congress ulit sa susunod na taon. Napakayaman kapatid at napakaraming biyaya ang pinagkakaloob sa atin ng simbahan. Sana lang po na may lagay din natin yung ating damdamin at puso sa karamihan ng ating ginagawa at pagkakaabala. Yun po yun, yung paanyaya ng simbahan at ng Panginoon. Ito po sa mga darating na panahon. Maraming po sila. Salamat po, Father. Yan, kinompleto ni Father yung ating topic for today. Palakpakan po natin ang ating mga lalaki. Praise the Lord. Siksik, liglig at umahapon na biyaya. Amen. Diba? Sige, nagdagan, binigyan ng din, lalo ni Father yung ating pinag-uusapan kanina, di po ba? So, kagaya na nabanggit natin kanina, hindi lang po matatapos sa Pasko. Pagkatapos ng December 25, di ba? So, binigyan din ni Father na talagang pagtutuwa natin ng pansin, yung second coming talaga ng ating Panginoon Jesus. Amen? Purihin ang Panginoon Diyos. So, tapos natin sa taluna. Ayan. Nakaka-bless, nakakatuwa, no? So, pagyayamanin po natin yung ating aral na tutunan. Yung sinabi sa atin ni Father kanina, very brief and yet puno ng blessing. Okay, so tayo po lahat ay muling mananalangin sa ating Panginoon Diyos. So, nais ko pong ipikit natin ating mga mata. So, ngayon kapatid, nasa Advento tayo. And of course, whenever we say Advent, of course, the culmination will be yung pagdating ng ating Panginoon Jesus. So, tayong lahat, nandito tayo ngayon, nakakatipon-tipon, malayo sa ating mga mahal sa buhay, malayo sa ating asawa, sa ating mga anak, and yet tinitis natin yon. Kasi bakit? Walang hanap buhay sa Pilipinas eh. Walang magbibigay sa atin doon ng hanap buhay. Siyempre, inaalala natin ating mga anak, yung kanilang pangangailangan, yung kanilang mga pag-aaral, yung kanilang daily needs. So, ito, nagtitis tayo dito sa bansang ito. Ano mang init, ano mang pag-sermon sa atin ng ating mga amo, tinitiis natin lahat yan. Why? Sapagkat, sabi nga natin kanina, yung panghuling pag-ibig. Kasi mahal mo yung anak mo na naiwan mo sa Pilipinas. Mahal mo yung asawa mo na naiwan mo sa Pilipinas. Mahal mo ang nanay mo at tatay mo. Halos gagawin mo lahat para maibigay ang kanilang mga pangangailangan. So I want you to reflect on this song. I want you to reflect on this moment. Yung pag-ibig na binigay sa atin ng Diyos. Dahil sa kanyang pag-ibig, ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak para sa iyo, para sa atin. And yan din ang hamon sa atin ngayong hapong ito. Pag-ibig sa ating mga mahal sa buhay. Pag-ibig sa katabi mo ngayon, na maaaring isa dyan na katampuhan mo. Sabi nga natin kanina, this is the time of forgiveness. This is the time of forgiveness sa bawat isa. Patawarin mo ngayon kapatid, kung sino man yung tao na kasakit ng damdamin mo, this is the time to forgive him, to forgive her, to forgive them. This is the time of love. This is the language of God. Pag-ibig. Pagmamahal sa kapwa.
Siyempre, mamimiss niya ng kamag-anak niya, kamag niya sa buhay sa Pilipinas. Let your arm be yung kanyang mahal sa buhay. Hayaan mo yung mga braso mo yan ang maging lakas niya. Hayaan mo yung braso niya na magbigay siya ng pag-asa. Hindi rin nasusumbong siya yan kahit mahihirapan niya. Nabibigatan niya sa mga problema niya sa buhay. Find a partner. Kung alam mo ngayong pinagdadaanan ngayon, kapatid, panalangin mo siya. I-assure mo siya na kasama mo siya. Kung nagtito mga mag-asawa, yakapin mo kasama mo, magpatawaran, kung anak ninyo, kung kasama ninyo, go. This is the time of giving, the time of forgiving, the time of love. Panalangin niyo ang bansa Pilipinas na naway magtuloy-tuloy ang kabulugan ng bansa. Panalangin niyo lahat may sakit. Lahat ng pinagdadaanan sa oras na ito. Panalangin ng ating mga pare. Say, I'm sorry kung nakasakit ka. Yung tao na nakasakit sa'yo, nasaktan mo, ask for forgiveness. Nais ng Diyos na ang kanyang mga anak dito sa Shaika Prayer Group ay nagkakaisa, nagmamahalan, nagdadamayan, nagtutulungan. Sa mga sandali ito, O Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa iyo. Sa lahat ng biyaya mo na amin ang inaangkin at pinagpapasalamat ngayon, O Diyos. Aming inaangkin ang lahat ng aming mga prayer requests sa oras na ito ay amin ang tatanggapin. Yes, O Diyos, ang lahat ng karamdaman ay muli mong pagagalingin. Ang pinanghihinaan ng loob ay muli mong palalakasin. Ang nalulumba ay bigyan mo, muli mong bibigyan ng kagalakan at kasayahan. Ang nangihirapan ay bigyan mo ng kagaanan, O Diyos, sa kanilang mga buhay. Ang nasa langit, kami po siya tinataas ang gawain ito na napapatuloy itong paspasan at pagpalain. Ang bawat namumuno dito, ang music ministry, ang lahat ng SBW, ang dasamot dalangin ko, ang mga naway patuloy sila maging instrumento, patuloy na maging modelo mo, O Diyos, sa pagpapalaganap na yung mabuting gabi. At sa oras nito, O Diyos, kami po siya tinataas ang kami mahal na kapatid
Bravo Edward, na nagdiriwan ng kanyang kaarawan, magdiriwan ng kanyang kaarawan. Ama, ang aming sama dalangin naway patuloy mo siyang bigyan ng karunungan at kaalaman upang patuloy niya magampanan ang pagkulang pinagkatiwala mo sa kanya. Upang magampanan niya ikaw, Diyos, na may kababaan loob na sumasamo at humingi ng awa sa iyo. Lord, kung ano ang kanyang dalangin, naway ilutingin, bigyan siya ng malakas sa pangangatawan, pananampalataya, upang patuloy mo siyang magamit sa iyong umasan. Tinatawagan ko, Sister Beth, at yung mga anak, please. Father God, akin po sila tinataas na mag-anak na ito. Ang kanyang mga anak o Diyos, ang kanyang asawa, na nawa patuloy mo silang basbasan, pagpalain, ingatan mo Diyos. Kung anong po kanilang hangarin, kung anong po kanilang dinudulog sa iyo, nawa o Diyos, ito yung dinggin. Patuloy nawa kayo mag-extend mo kanilang pagmamahalan ng kanilang pamilya. Ang aming sabing dalangin, nawa kanilang mga anak ay lumaking mabait, at maging mabuti mga Kristiyano, maging kasangkapan mo sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Ama, maraming salamat at ngayon pa lamang po, Panginoon, ay amin ang inaangkin at pinagpapasalamat na ang lahat ng aming mga prayer request ay yung pinagkakiloob. Aming tinatasyo ang aming mga pitaka, ang mga Bible, ang lahat o Diyos, langis, tubig, rosaryo, mga imahe, mga simpleng bagay na pwedeng pagdaluyan ng biyaya at pagpapala. Salamat o Diyos. Maraming salamat po. At ang lahat nito ay aming sama dalangin sa iyong matami sa pangalan sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus, kasama kayo sa Espiritu Santo. Amen at Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak ng Espiritu Santo. Amen.